init ng araw sa Maynila ay tila hindi nakakapasok sa loob ng kanilang marangyang penthouse sa Bonifacio, Global City. Sa mataas na palapag na ito, kung saan ang tanawin ay sumasaklaw sa mga gusaling nagtatayugan at ang pulso ng syudad, si Aurelia de la Cruz ay nabubuhay sa kung ano ang tinatawag niyang kanyang ginintuang kulungan. Ngunit, sa mga panahong ito, ang kulungan ay hindi sumisimbolo sa pagkakakulong, kundi sa isang buhay na tila pinanday ng mga anghel. Nakaupo si Leah sa puting sofa sa sala. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang lumalaking tiyan na ngayon ay halos 8 buwan nang nagdalalang tao. Sa edad na 28, si Leah ay hindi lamang isang magandang babae na may kutis, Pilipina at mahabang itim na buhok. Siya rin ang CEO ng Dalisay Holdings, isang kumpanya, ang real estate na sinimulan ng kanyang mga magulang. Ang pangalang Dalisay ay sumasalamin sa kanilang misyon for bondad anonas na serbisyo. At ito ang mga prinsipyong pinanghahawakan ni Leah sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Ang tinig ni Marco, Max Santiago, ay lumilitaw mula sa likuran niya, malambing at puno ng pagmamahal. Si Marco, sa edad na 30, ay ang quintessential Filipino dreamboy. Matangkad, may maayos na buhok, matalas na mga mata, at isang ngiti na kayang tunawin ang pinakamatigas na puso. Siya ang CEO ng Dalisay Holdings, katulong ni Leah sa pamamahala. Sa mata ng lahat, sila ang perpektong asawa, isang powerhouse couple na mayroon ng lahat karara, yaman, at isang paparating na anak. Lumingon si Leah, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kanyang kaligayahan. Medyo masakit ang likod, Mac, pero ayos lang. Ang mahalaga, malakas si baby. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at hinalikan ito. Ang kanyang mga halik ay palaging nagpapadama kay Leah ng seguridad at pagmamahal, isang pangako na lading mayroong isang taong magmamahal at magtatanggol sa kanya. Gusto mo bang magpahilot ako? O kaya magpadala ng delivery mula sa paborito mong restaurant? Tumango si Leah, ang kanyang puso ay umakapaw sa pagmamahal. Iyong adobo sa gata, Mac. At baka makatulong ang light massage. Pinagmasdan niya si Marco habang tinatawagan nito ang driver at ang concierge. Napakagaan ng loob niya. Si Marco, ang kanyang bato, ang kanyang kalungan. Hindi niya maisip ang buhay nang wala ito. Si Marco ang dahilan kung bakit mas lumalalim ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ng mundo, sa kapangyarihan ng pagmamahal. Ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kinabukasan, lahat ay tila nakasentro sa pagmamahal niya kay Marco at sa kanilang paparating na anak. Ang kanilang apartment ay isang testamento sa kanilang pinagsamang panlasa. Minimalist, ngunit mainit, moderno, ngunit may mga ugnay ng sining Pilipino. Ang isang malaking painting ng isang tanawin sa Banaores Terraces ay naghahari sa isa sa mga pader na tila isang paalala sa kanilang pagkakaugat sa kulturang Pilipino. Ang mga gabi nila ay puno ng mga usap tungkol sa pangalan ng sanggol. Liwanag ang paborito ni Leah, ang disenyo ng nursery at ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Isang hinaharap na tila gawa sa ginto. Madalas ding dumadalaw sa kanila si Aling Rosita, ang ina ni Leah. Si Aling Rosita, 55 anyos, ay isang babaeng may malakas na loob at matibay na pananampalataya. Galing siya sa isang simple,
ngunit masipag na pamilya, at ang kanyang mga turo ay palaging nakasentro sa integridad, katatagan, at pagmamahal sa pamilya. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa Marikina, ngunit hindi niya kailanman nakakaligtaang bisitahin ang kanyang iisang anak. Isang hapon, habang nagkakape sila sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ni Aling Rosita si Marco na habala sa asikaso ng ilang tawag sa trabaho. Masipag talaga si Marco, anak, sabi ni Aling Rosita, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng isang bagay na hindi masabi ni Leah. Napakaswerte mo sa kanya. Pero, anak, tandaan mo, ang ginto, kahit gaano kaganda, ay may bigat. Napangiti si Leah. Ma, ano ka ba? Alam ko naman yon. Pero si Marco, ma, iba siya. Ngumiti din si Aling Rosita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Alam ko, anak, mahal ka niya. Pero ang pagmamahal ay minsan bulag. Basta't maging mapagmatiyag ka palagi. Ang isang ina ay may pakiramdam na hindi kailanman nagkakamali. Hindi na nagtanong pa si Leah. Sanay na siya sa mga payo ng kanyang ina na minsan ay tila palaisipan, ngunit alam niyang galing ang mga ito sa puso. Ang mga unang bitak sa kanilang ginintuang kulungan ay nagsimulang lumitaw ng hindi napapansin. Sa simula, mga maliliit na bagay lamang. Si Marco, na dating laging nasa bahay pagkatapos ng hapunan, ay nagsimulang umuwi ng mas huli. Client dinners. Mahal, ang palagi niyang paliwanag na may kasamang malalim na paghinga na tila pagod sa trabaho. Alam mo naman, malalaking proyekto ang usapan. At si Leah, sa kanyang pagmamahal at tiwala, ay tinatanggap ang lahat ng ito nang walang pagdududa. Pagkatapos ay dumating ng mga mahiwagang tawag sa telepono. Minsan, habang kumakain sila, biglang tutunog ang telepono ni Marco, at siya ay lalabas sa balkonahe o sa kwarto upang sagutin ito. Ang kanyang boses ay bumababa. Tila nagtatago ng isang bagay. Kapag babalik siya, magalang niyang sasabihin, "Office matters, Leah." Delikado. At si Leah, na ayaw maging demanding wife o isang pregnant lady with hormones, ay pipiliting huwag na lang magtanong pa. Alam mo, Mac, isang gabi, habang nakahiga sila, buong tapang na nagtanong si Leah, parang, ang dami mong tinatabaw ngayon. Hindi ka ba masyadong napupuyat? Kinabig siya ni Marco. Inalikan ng kanyang noo. Kaya ko to, mahal. Para sa atin to. Para sa kinabukasan ng liwanag. Gusto ko lang na mayroon tayong sapat para hindi na siya mahirapan pa. Ang bawat salita ni Marco ay isang matamis ng honi na dumadaloy sa tainan ni Leah, pinapawi ang anumang pagdududa. Paano niya ba magdududa ang isang taong nagsisikap para sa kanilang pamilya? Nang gabing iyon din, ipinakilala ni Marco si Veronica Alonso sa kanya. Niya, Leses Veronica Alonso, business partner for the Tagaytay Resort Project. She's a sharp one. Si Veronica, 29 anyos, ay isang babaeng may matulis na facial features, matalas na pananamit, at isang awa ng kapangyarihan. Mukha siyang professional at may kakayahan, ngunit may isang bagay sa mga mata niya na nagpakilabot kay Leah. Ang paraan ng pagtingin niya kay Marco. May bahid ng pagmamay-ari. Isang lihim na koneksyon na hindi nakikita ng iba. At ang paraan ng pagtingin niya kay Leah, isang mabilis na scan mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang pagiging buntis at ang kanyang pagiging walang kamalay. Malay. Teaser to finally natal famosya.
Sabi ni Nika, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Marco has told me so much about you. May isang kakaibang intonasyon sa huling bahagi ng kanyang pangungusap na tila may isang lihim na biro sa likod ng mga salita. Sinubukan ni Leah na maging magiliw. Like Lois, Nika. Glad to have you on board. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon sila ng ilang pagkakataon na magkasama, lalo na sa mga company events. Palaging profesional si Nika, ngunit ang kanyang mga komento ay palaging may nakatagong panunuya. Oh, Leah, you still manage to Lisay Holdings with that mo? Impressive. Most women would just focus on nesting. O kaya naman, at must be hard to keep up with Marco's pace, now that you're well, you know. Nararamdaman ni Leah ang mga pahiwatig, ang mga tinig sa likod ng matatamis na salita. Ngunit sa tuwing sinubukan niyang ipaliwanag kay Marco ang kanyang nararamdaman, sasabihin lang nito, Nika's just competitive, mahal. She's a go-getter. Hindi ka lang sanay sa mga babaeng ganoon. Don't worry about her. At muli, pinaniwalaan niya si Marco. Pinilit niyang isitin na ang kanyang pagdududa ay bunga lamang ng pagiging buntis niya ng kanyang hormones. Ang araw na yon ay dapat na maging espesyal, anniversary surprise. Ang sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kailangan mong magbihis, mahal. Nadalihin kita sa isang lugar na matagal mo nang gustong puntahan. Ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Tuwa si Leah. Sa wakas, isang gabi, para sa kanila lang, isang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan. Nagtungo sila sa isang high-end na mall sa Makati, ang Ayala Center. Ang mall ay kumikinang sa mga ilaw at mga mamahaling tindahan. Saan tayo pupunta, Tanong ni Leah, ang kanyang puso ay pumipintig sa kaguluhan. Malapit na, mahal, sagot ni Marco, ang kanyang ngiti ay nakakapanatag. Ngunit may isang bahid ng kaba sa puso ni Leah. May kakaiba sa mga mata ni Marco, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nakarating sila sa isang hindi masyadong mataong bahagi ng mall, malapit sa isang malaking department store. Biglang huminto si Marco. Teka lang, mahal. Parang nakalimutan ko ang regalo ko sa kotse. Pabalikan ko lang. Ha? Pero nasa parking level na tayo kanina pa. Bago pa matapos ni Leah ang kanyang sasabihin, umalis na si Marco, nagmamadali. Naiwan si Leah, iisa, nagtataka. Biglang may lumitaw mula sa likod ng isang poste. Si Nika Alonso, ngunit hindi ang Nika na kanyang nakilala sa opisina. Ang Nika na ito ay may ngiti sa mukha na puno ng panunuya, isang ngiting kayang gutayin ng kaluluwa. Well, sabi ni Nika. Ang kanyang tinig ay malamig at natalin. Look, what the kadragjitan, the pregnant princess. Napakunotang noon ni Leah. Nika, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Marco? Tumawa si Nika, isang tawanan na parang kampana ng kamatayan. Si Marco. Oh, is busy. Busy with something far more important than you. Something that will actually make the money. Hindi maintindihan ni Leah. Anong sinasabi mo? Lumapit si Nika. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Nagsisinungaling lang siya sa'yo, Leah. Ang lahat ng sinabi niya. Ang lahat
nang ipinapakita niya. Isang malaking palabas lang. At ikaw? Ikaw ang bida sa palabas na to. Ang tanga. Ang mga salita ni Nika ay tila mga suntok na tumatama sa dibdib ni Leah. Nagsimulang maninig ang kanyang mga kamay. Hindi totoo yan. Oo, it's true. Bulong ni Nika. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang boses para marinig ng mga taong nagsisimulang magtipon. Alam mo ba, Leah? Akala mo ba ang pagiging buntis mo ang magiging tiket mo sa masarap na buhay? Well, hindi. Dahil ikaw, Leah, ang posisyon mo sa buhay na to ay hindi sa Dalisay Holdings. Ang posisyon mo ay dito. Itinuro ni Nika ang isang pintuan sa tabi nila na may nakasulat na restroom janitorial was only. Naglabas si Nika ng isang bag mula sa likod niya, puno ng mga panlinis, scrub brush, sabon, spray bottles. Dahil sa Dalisay Holdings, ikaw ang prinsesa. Pero sa totoong buhay, ikaw ang tagalinis. Ngayon, linisin mo yan. At linisin mo ng mabuti. Dahil ito ang tunay mong lugar. Nagsimulang umiyak si Leah. Anong pinagsasabi mo? Sino ka ba? Ako. Ngumiti si Nika. Ako ang magiging reyna. At ikaw ang alipin. Ngayon, gumalaw ka. Linisin mo yan. Itinulak ni Nika si Leah papasok sa marumi at mabahong public restroom. Ang sahig ay basa, ang mga inidoro ay puno ng dumi, at ang amoy ay nakakasuka. Si Leah, sa kanyang mamahaling damit at high heels, ay halos mawala ng balance. Linisin mo, utos ni Nika, at sinipa ang bag ng panlinis palapit kay Leah. At huwag mong pipiliting tumakas, dahil pinapanood ka namin. Napatingala si Leah, ang kanyang mga luha ay umaagos. At doon niya nakita. Hindi lang si Nika. Sa di kalayuan, sa gilid ng isang tindahan, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Leah, ngunit walang bahid ng awa, walang pagmamahal, walang anumang emosyon. Ang tanawin na iyon ang nagdurog sa puso ni Leah. Hindi ang kahiyan, hindi ang pagtulak ni Nika, kundi ang kawalan ng emosyon sa mukha ng kanyang asawa. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Ang taong nangako ng pagmamahal sa kanya habang buhay ay nakatingin lamang habang siya ay sinisira. Nagsimulang kumuha ng telepono ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay nagbubulungan. Ang tunog ng mga kamera, click-tat video recordings ay tila nagpapabini kay Leah. Ang kanyang pagiging buntis ay hindi na naging dahilan para awas sa kanya. Sa halip naging isang bahagi pa ito ng panunuya. Kawawang buntis, bulong ng isang babae. Yan ang napapala sa mga nagpapabula. Nagsimulang manghina ang kanyang mga binti. Ang sakit sa kanyang likod ay lumala at ang isang matalim na kirot ay kumalat sa kanyang tiyan. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang sandali. Isang video ng kanyang pagkakayahan na kinunan hindi lamang ni Nika kundi ng mga taong napukawon ng panunuyan ni Nika ay mabilis na kumalat online. Ito ay naging gara sa loob lamang ng ilang minuto. Si Leah, na hindi na makatayo, ay bumagsak sa maruming sahig ng restong, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan.
Ang kanyang isip ay nagdilim. Ang kanyang mahal na si Marco ay hindi na ang Marco na kanyang minahal. Siya ay isang halimaw. At siya, si Aurelia de la Cruz, ay isang biktima sa kanyang sariling ginintuang kulungan. Ang paligid ay nagmistulang malabong pelikula, ang mga tunog ay humihina, at ang liwanag ay nagdalaho. Ang huling bagay na naaalala ni Leah ay ang malamig na marmol ng sahig ng palikuran, ang nakasusukang amoy, at ang walang emosyong mukha ni Marco sa di kalayuan. Matapos noon, puro dilim na lamang. Parang isang banghumot na ayaw magpakawala, isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang buong katawan at kaluluwa. Nang magkamalay siya, ang unang napansin niya ay ang lambot ng kama at ang pamilyar na amoy ng piniritong isda at sabon na nagmumula sa kanyang ina. Nakahiga siya sa isang silid na hindi niya kilala, ngunit mayroong sariwang bulaklak sa gilid ng kama at isang imahe ng mahal na bilhen sa dingding. Dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit ang ulo niya, parang binibiyak. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, at ang kanyang katawan ay tila hinampas ng libong palo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kirot sa kanyang puso, isang sugat na mas malalim kaysa anumang pisikal na hapdi. Anak, ang tinig ni Aling Rosita ay basa sa luha, ngunit matatag. Nakaupo ito sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay pamamaga, ngunit may matinding pagmamahal na nakatitig kay Leah. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang damit ay tila hindi napalitan ng matagal. Halatang hindi ito natulog. Biglang bumalik sa alaala ni Leah ang lahat. Si Nika, ang maruming palikuran, ang mga mapanghusgang tingin at si Marco. Si Marco na walang kasing lamig. Ang kahihiyan, ang pagtataksil, ang pagkakagulo ng kanyang buong pagkatao ay bumaha sa kanyang isip. Nagsimula siyang manginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at sakit. Ma, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig. Anak. Nandito na si Mama, sabi ni Aling Rosita. Marahang hinagod ang buhok ni Leah. Ligtas ka na. Nasa bahay ka namin sa Marikina. Hindi ka na nila masasaktan. Ngunit ang sakit ay hindi pisikal lamang. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging maliliit na pilaso, nagkalat sa lupa. Ang pangarap niyang pamilya, ang pagmamahal na kanyang inakalan at tunay, ang kanyang dignidad. Lahat ay nawala. Ang kanyang tiyan, na dati ay pinagmumulan ng kaligayahan, ngayon ay tila isang pabigat, isang paalala ng lahat ng nawala. Hindi niya magawang ngumiti, hindi niya magawang magsalita. Gusto lang niyang maglaho. Gusto lang niyang mamatay. Napanood ko ang video. Anak, bulong ni Aling Rosita. Ang kanyang boses ay puno ng garit na pinitigilan. Nagpunta ako agad. Sinunod kita sa ospital. Muntik ka nang mawala sa anin. Ospital? Nagulat si Leah. Hindi niya naaalala ang ospital. Ang tanging naaalala niya ay ang dilin. Anong nangyari, Ma? Tanong ni Leah. Ang kanyang tinig ay tuyot. Masyado ka raw na. Stress, anak. Mataas ang blood pressure mo. May panganib sa pagbubuntis mo, paliwanag ni Aling Rosita habang pinipiga ang kamay ni Leah. Nagpapasalamat ako sa Diyos at nailigtas kayo pareho. Ikaw at ang apo ko. Ang apo ko? Ang bata. Ang salitang yon ay tila isang malakas na tunog sa isang katahimikan. Ang bata. Ang kanyang anak.
ang binhi ng kanilang pagmamahalan ni Marco. Ngunit ngayon, ang binhing iyon ay tila isang sumpa, isang paalala ng kanyang kamangmangan. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung siya mismo ay walang kakayahang ipagtanggol ang sarili? Paano niya mahaharap ang mundo? Sa loob ng ilang araw, nanatili si Leah sa kama. Hindi siya kumakain ng maayos at halos hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lamang sa kisame o sa labas ng bintana. Ang kanyang mundo ay naging isang madilim na salda. Si Aling Rosita, ang kanyang taning liwanag. Pinapakain siya ng kanyang ina, pinapaliguan, at pinapainom ng gamot. Ang kanyang ina ay hindi nagsasalita tungkol sa nangyari, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Isang hapon, habang si Leah ay tahimik na nakahiga, pumasok ang isang nurse na kinuha ni Aling Rosita para bantayan siya. Mang Leah, may schedule po kayong check. Op na iyon. Para lang masigurado na maayos ang lahat. Walang imik na sumamas si Leah. Wala na siyang pakialam. Kung ano man ang mangyari, handa siya. Sa ospital, habang nakahiga siya sa ultrasound bed, ang lamig ng gel sa kanyang tiyan ay hindi na niya naramdaman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor, ngunit wala siyang nakikita. Narito na po ang bibig niyo, ma'am, sabi ng doktor. Ang kanyang tinig ay malumanay. Narito, naririnig niyo ba? Biglang may tunog na pumuno sa silid, isang magbilis at matatag na tong, tong, tong. Ang tunog ng kanyang anak. Ang tunog ng buhay. Sa unahang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nagmulat ng husto si Leah. Ang maliit na imahe sa screen, ang maliit na tibok ng puso. Ito ay totoo. Hindi pa tapos ang lahat. Mayroong buhay sa loob niya. Isang buhay na kailangan niya. Isang buhay na umaasa sa kanya. Ang mga luha na matagal nang pinipigilan ay nagsimulang umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paggising. Ang sakit ay nanatili. Ang kahihiyan ay sariwa. Ngunit sa loob ng mga luha na yon, mayroong isang maliit na spark. Isang spark ng pag-asa. Isang spark ng lakas. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang anak. Ang tibok ng puso ng kanyang anak ay naging kanyang tibok ng puso. Ang kanyang buhay ay hindi na para sa sarili niya lamang. Pagbalik nila sa bahay ni Aling Rosita, nagtataka si Leah nang makita ang kanyang ina na nagmamadali, ang kanyang mukha ay seryoso. Anak, kailangan nating mag-usap, sabi ni Aling Rosita. May nagpadala nito. Inabot ni Aling Rosita kay Leah ang isang maliit na USB drive at isang nakatuping papel. Ang papel ay may sulat. Kamay na mensahe. Aling Rosita, nasa loob ng katotohanan. Gabriel, magkita tayo sa tapat ng lumang simbahan ng Maritina bukas. 4 ng hapon. Huwag mong sabihin kay Leah, hindi pa niya kayang tanggapin lahat. Nagulat si Leah. Sino si Gabriel? Ano to? Ma? Hindi ko alam, anak. Sagot ni Aling Rosita, tiningnan ng Osgrad ng may pagdududa. Ano ni Naus? Pero pakiramdam ko, importante ito. Ang kanyang ina ay may matalas na intuisyon at ang kanyang mga mata
ay may matinding pagtataka at kaba. Kahit na may pad. Aalinlangan, inilagay ni Aling Rosita ang USB drive sa lumanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng isang folder na may nakasulat na Santiago Alonso files. Nang buksan nila, isang mundo ng mga dokumento, spreadsheets, at emails ang lumitaw. Pangapangalan ng kumpanya na hindi nila kilala, mga transaksyon sa bangko na may malalaking halaga, at mga lihim na usapan na nakakagulat. Dahil sa kanyang pagiging ko ng Dalisay Holdings, agad na nakilala ni Leah ang ilang pangalan ng proyekto at mga pamilyar na logo. Ngunit ang mga numerong nakikita niya ay hindi tugma. May isang bagay na mali. Pero masyadong marami, masyadong komplikado. Ma, hindi ko maintindihan, sabi ni Leah. Ang kanyang ulo ay nagsisimula ng sumakit. Pundahan ko muna ang lalaking ito, anak, desisyon ni Aling Rosita. Ako na, ang bahala. Huwag kang munang lumabas. Magpahina ka. Kinabukasan, habang tahimik na nagpapahina si Leah, nagtungo si Aling Rosita sa lumang simbahan ng Marikina. Ang araw ay unting lumulubob. Ang liwanag ay ginintuang. May isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakatalikod. Matangkad siya, may malapad na balikat, at ang kanyang buhok ay medyo mahaba. Nang lumapit si Aling Rosita, lumingon ito. Si Gabriel Reyes ay 52 anyos. May matalas na mga mata na tila lading may hinahanap, at isang aura ng kalmado, ngunit matibay na determinasyon. Ang kanyang pananamit ay simple, ngunit may isang matalinong sulyap sa kanyang mga mata. Aling Rosita? Tanong niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit direkta. Ikaw ba si Gabriel? Tumango si Gabriel. Ako nga po. Salamat at dumating kayo. Nagsimulang magsalita si Gabriel. Dati po akong security consultant sa Ayala Center. Nakita ko po ang nangyari kay Ma'am Leah. Pero hindi lang yon ang nakita ko. Matagal ko nang sinusundan si Marco, Santiago, at Veronica Alonso. Nagulat si Aling Rosita. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang po isang prank o gantihan ang nangyari kay Ma'am Leah, paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunuo. Pati po iyon ng mas malaking plano. Isang plano para silain si Ma'am Leah, para mawalan siya ng tiwala sa sarili, para hindi niya makita ang ginagawa nila sa Dalisay Holdings. Inagawa. Tanong ni Aling Rosita, ang kanyang boses ay nanginginig. Nilulubog po nila ang Dalisay Holdings. Aling Rosita, diretsyong sabi ni Gabriel. Iyong mga files sa USB, iyan ang patunay. Kinagamit nila ang kumpanya niyo para magtayo ng mga shell companies. Mga kumpanyang papel lang. Para doon, ilipat ang pera. Kinukobra nila ang mga malalaking proyekto, tapos ibinubulsa ang advance payments o di kaya ay endorse ng mga substandard na materials para makatipid at makakuha ng kickbacks. Ang lahat ng transaksyon ay ipinapakita na legal sa papeles, pero ang totoo, pinitigan nila ang kumpanya niyo hanggang sa maubos. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Aling Rosita. Ang kumpanya nila, ang pinaghirapan ng kanyang asawa at ni Leah. Hindi lang po yun. Patuloy ni Gabriel. Iyong video ni Ma'am Leah na viral, sinadya po yun. Para magmukha siyang baliw, para mawala ng kredibilidad, para hindi siya paniwalaan ng sinuman kung sakaling magreklamo siya tungkol sa kumpanya. Umuwi si Aling Rosita na tila pasan ang buong mundo. Naupo siya sa tabi ni Leah
Ang osidril ay nasa kanyang kamay. Anak, simula niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Mayroong mas masakit na balita. Ikinuwento ni Aling Rosita kay Leah ang lahat ng sinabi ni Gabriel. Ang detalye ng pandaraya, ang malalim na hukay na hinuhukay ni Marco at Nika para sa Dalisay Holdings. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na bumabaon sa puso ni Leah. Hindi lang ang pagtataksil sa kanya bilang asawa, pati ang pagtataksil sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanilang legacy. Ang kanyang ama ay pinaghirapan ang Dalisay Holdings ng buong buhay niya at ngayon, dahil sa 2 halimaw, ito ay nasa bingit ng pagkalubog. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging apoy. Isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib, na nagbibigay buhay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kawalan ng asa ay napalitan ng isang matinding pagnanais na bumangon at lumaban. Hindi, bulong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanilisit. Hindi nila pwedeng gawin yan. Hindi nila pwedeng sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. At hindi nila pwedeng sirain ang kinabukasan ng anak ko. Inawakan ni Aling Rosita ang kamay ng kanyang anak. Alam ko, anak, alam kong masakit. Pero ang dugo ng De La Cruz ay hindi sumusuko. Ang dangal ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Tinitigan ni Aling Rosita ang kanyang anak nang may pagmamalaki. Anak, sa Tagalog, ang dangal ay honor, at ang katatagan ay resilience. Yan ang ipinapasa natin sa bawat henerasyon. Hindi tayo nagpapatalo sa mga kalaban, lalo na kung ang ipinaglalaban natin ay ang katotohanan at katarungan. Ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Kung ano man nang nangyari, hindi iyan ang katapusan ng mundo. Simula pa lang nito ng iyong pagbangon. Pinunasan ni Leah ang kanyang mga luha. Ang kanyang isip, na dating malabo, ay nagiging malinaw. Ang kanyang pagiging biktima ay nagiging kanyang kalasad. Ang kanyang kahinaan ay nagiging kanyang sandata. Para sa kanyang anak, para sa kanyang pamilya, para sa katotohanan. Gusto kong lumaban, Ma, sabi ni Leah, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong ipaglaban ang katarungan. Gusto kong harapin sila. Nagpakita ng isang ngiti si Aling Rosita, isang ngiti ng asa at pagmamalaki. Iyan ang anak ko. Walang De La Cruz ang sumusuko. Kinantak agad nila si Gabriel. Ipinaliwanag ni Leah ang kanyang desisyon. Handa akong gawin ang lahat, Gabriel. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Gusto kong makita ang lahat ng ebidensya. Hindi nagtagal, nagsimulang magbasa si Leah ng mga dokumento, email, at mga financial statements. Sa simula, nahirapan siya. Ang mga numerong iyon ay tila mga komplikadong kode. Ngunit sa bawat pahina na binabasa niya, sa bawat transaksyon na kanyang sinusuri, mas lumalalim ang kanyang unawa. Ang kanyang kaalaman bilang dating ko ay bumalit, pilatatalim ng kanyang galit at determinasyon. Tinulungan siya ni Gabriel sa pagpapaliwanag ng mga teknikal na termino at sa pagtukoy sa mga posibleng butas sa sistema. Gabi, abang tulog ang lahat, nakaupo si Leah sa lamesa. Ang kanyang malaking tiyan ay nakasandal sa upuan. Sa isang banda,
Ramdam niya ang paggalaw ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan, isang paalala ng kanyang dahilan. Sa kabilang banda, ang mga dokumento sa harap niya ay nagsasabi ng kwento ng isang pagtataksil na lumampas sa kanyang pinakamalalang bangungot. Ang pagbasa sa mga emails ni Marco at Nika, kung saan uusapan nila ang pagtasira ng Dalisay Holdings nang walang kahit anong remorse ang nagpakulo sa kanyang dugo. Ang kanilang pagplano kung paano siya gagawing miserable, kung paano siya pabababain, ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na unawa sa kalaliman ng kanilang kasamaan. Hindi ito aksidente. Ito ay may planong, may layunin, at may mali siya. Ngunit sa bawat pagkabigla at galit na naramdaman niya, mayroon ding unting pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating ni Leah, ang Leah na umaasa kay Marco para sa kanyang kaligayahan, ay unting namamatay. At sa kanyang lugar, may isang bagong Leah na lumalabas. Isang Leah na may matibay na paninindigan. Isang Leah na puno ng karunungan. At isang Leah na handang lumaban. Hindi na siya ang biktima sa kanyang ginintuang kulungan. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kalayaan at ang tagapagtanggol ng kanyang kinabukasan at ng kinabukasan ng kanyang anak. Ang mga buto ng katatagan ay naihasik na at sila ay nagsisimula ng tumubo. Kabanata 3. Ang pagsisimula ng bagyo. Ang silid. Kainan sa bahay ni Aling Rosita sa Marikina ay naging punong anggapan ng isang hindi nakikitang digmaan. Mga dokumento ang nagkalat sa ibabaw ng lamesa, nakatambak ang mga kopya ng bank statements, email exchanges, at property deeds. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Leah. Ang kanyang tiyan ay malaki na ngayon. Halos nasa ikasiyam na buwan na. Ngulit ang kanyang mukha, bagamat may bahid ng pagod, ay nagtataglay ng isang bagong sigla, isang alab na kailanman ay hindi nakita ng kanyang ina. Nakatayo sa tabi niya si Ate Remedios Remy Sanchez, isang veteranong abogado na may reputasyon sa pagiging matalas at walang kinikilingan. Si Ate Remy, nasa edad 50, ay may maikling buhok at matalas na mga mata na tila kayang tumagos sa bawat kasinungaling niyan. Siya ay inirekomenda ni Gabriel, na nagsabing siya ang tipo ng abogadong hindi natitinag sa pera o impluwensya, Leah. Ang ipinaglalaban niya ay ang katotohanan. Sa unang pulong pa lamang, naramdaman ni Leah ang malalim na paggalang kay Ate Remy. Hindi nito siya tinrato bilang isang biktima na kailangang kaawaan, kundi bilang isang kliyente na may karapatang ipaglaban ang kanyang kapakanan. Ma'am Leah, diretsyong sabi ni Ate Remy, habang sinusuli ang mga dokumentong ipinresinta ni Gabriel, ang kasong ito ay hindi magiging madali. Malakas ang kalaban niyo, mayaman, at may koneksyon. Pero kung handa kayong lumaban, kasama ko kayo hanggang dulo. At lumaban na sila. Sa loob ng sumunod na mga linggo, naging abala sila sa paghahanda ng kaso. Si Gabriel ang naging kanyang anino. Sa umaga, si Leah at Ate Remy ay nagpupulong para suriin ang mga detalye ng kaso. Sa hapon at gabi, si Leah at Gabriel naman ang naghaharap, nagsisiyasat ng mga bagong ebidensya, naghahanap ng mga posibleng butas, at nagsasagawa ng forensic analysis sa mga financial records. Tulungan nilang buwagi ng mga transaksyon ng Dalisay Holdings. Sinuri ang bawat paglipat ng pera, bawat kontrata, at bawat resibo. Pinagmasdan ni Leah ang mga numerong dati tila hindi niya nauunawaan, at ngayon ay nagbubunyag
ng isang masalimuot na wad ng pandaraya. Nakita niya kung paano lihim na inilipat ni Marco at Nika ang pondo ng kumpanya sa mga shell companies na nakarehistro sa mga malalayong lugar o sa ilalim ng mga pangalan ng kanilang mga kamag. Anak, nariyan din ang mga peking invoices para sa mga materyales na hindi naman ginamit o di kaya'y mga serbisyong hindi naman ibinigay. Ang kumpanyang Dalisay Holdings na binuo ng kanyang ama sa batayan ng integridad at tiwala ay unting pinapatay. Ang bawat na diskubre nilang ebidensya ay isang patalinla tumatarak sa puso ni Leah, ngunit kasabay nito, nagbibigay rin ito ng bagong puwersa sa kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hindi lang para sa kanyang dignidad, kundi para sa legacy ng kanyang pamilya at para sa kanyang anak. Ngunit hindi rin nagpatalo ang kampo ni Marco at Nika. Parang isang ahas na ginising mula sa pagtulog, naglabas sila ng kanilang sariling mga kamandag. Ang mga banta ay nagsimula sa maliliit na bagay. Mga misteryosong tawag na hindi nagsasalita, mga mensay na nagbabala kay Leah na bumalik sa kanyang lugar o kalimutan na ang lahat. Isang gabi, may naghagis ng isang bote ng pintura sa gitnang bahay ni Aling Rosita, isang malinaw na mensahe ng pananakot. Kinabahan si Aling Rosita, ngunit hinigpitan ni Leah ang kanyang loob. Hindi tayo magpapatinag, Ma. Hindi natin sila papayagan na manalo sa takot. Kasabay nito, inilunsad din ni Marco at Nika ang isang malawakang character assassination campaign laban kay Leah. Sa social media, lumabas ang mga blind detail at anonymous posts na naglalarawan kay Leah bilang isang babaeng may mental instability, bitter, at overly emotional due to pregnancy hormones. Ibinabalik nila ang video ng kahihiyan sa mall. Ngunit sa pagkakataong ito, sinasabi nilang si Leah raw ang nang eskandalo at gumawa ng eksena dahil sa depresyon at bipolar disorder. Ang mga komentong nababasa ni Leah sa mga blog at news sites ay nagdulot ng matinding sakit. Saan ang utak ng babae niyan? Tanong ng isang user. Focus na lang siya sa pagiging nanay, wag nang manggulo, sabi ng isa pa. Ang publiko, na madaling maapektuhan ng mga balita, ay nahahati. Ang ilan ay naawa kay Leah. Ngunit mas marami ang tila naniniwala sa bersyon ni Marco at Nika. Ang mga sikat na bloggers at influencers na malamang ay binayaran ni Marco at Nika ay upload ng mga video na pumapanig sa mga Santiago, naglalarawan sa kanila bilang mga successful entrepreneurs na biktima ng inggit ng isang irresponsible. Ang mga panayam kay Marco sa mga news outlets ay nagpakita sa kanya na kalmado, malungkot, at nagdarasal para sa asawa niya na tila nagpapakita ng isang mapagmahal na asawa na nalulungkot sa estado ng kalusugan ng kanyang kabiyak. Napaharap si Leah sa malaking pressure. Ang kanyang telepono ay halos hindi tumitigil sa mula sa mga reporters na gustong kumuha ng kanyang panig ng kwento. Si Gabriel ang pumagitna. Huwag kang sasagot sa sinuman, Leah, sabi niya. Abang pinipindot ang power button ng telepono ni Leah upang pause ito. Hayaan mong kami ang bahala. Bawat salita mo, gagamitin nila laban sa'yo. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaso at ang kapayapaan mo. Naging hindi opisyal na media consultant si Gabriel. Tinulungan niya si Leah na bumalangkas ng maiking pahayag para sa publiko na nakatuon sa katotohanan at hustisya, hindi sa emosyon. Magsalita ka lang, Leah, kung kailan at paano natin gustuhin. Huwag kang magpadala
sa gusto nila. Ang lakas mo ay nasa katotohanan. Sa gitna ng gulo, ang tahimik na presensya ni Gabriel ay naging isang pader, isang kanlungan para kay Leah. Siya ang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga reporters, sa mga negatibong komento, at sa lahat ng ingay na sumusubok bumali ng kanyang kalooban. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon, nagpatuloy din si Gabriel sa paghahanap ng mga bagong ebidensya at mga posibleng saksi. Alam niyang hindi sapat ang mga dokumento lamang. Kailangan nila ng mga taong handang magsalita. Isang gabi, habang naghahanap ng impormasyon sa isang lumang listahan ng mga empleyado ng Dalisay Holdings, may nakita siyang pangalan na tila pamilyar. Pangubat, isang dating accountant ng kumpanya na biglang nag-resign bago pa man umusbong ang kaso. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan ni Gabriel Sig. Mangubad sa isang maliit na tindahan sa Caloocan, kung saan siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang tindero. Sa simula, ayaw usap ni Mangubat. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Sir, wag niyo na po akong idamay. May pamilya po ako. Kaya ko lang naman ginawa ang pinagawa nila sa akin dahil binantaan nila ako." Dahang ipinaliwanag ni Gabriel ang sitwasyon, ipinakita ang ilang ebidensya ng pandarayan ni Marco at Nika. "Hindi lang po kayo ang biktima, Mangubat. Si Ma'am Leah din po. Ang buong kumpanya. Gusto lang po naning lumabas ang katotohanan." Nanginginig na ikinuwento ni Mangubat ang lahat. Kung paano siya pinilit ni Marco at Nika na gumawa ng mga petting accounting records, kung paano siya binantaan na sisirain ng kanyang pamilya kung hindi siya susunod. Ang kanyang testimonya ay mahalaga. Mayroon din siyang ilang mga internal memos at mga kopya ng email na lihim niyang kinopya bago siya umalis, na nagpapakita ng direktang utos mula kay Marco at Nika para sa mga illegal na transaksyon. Ito ang naging isang malaking break sa kanilang kaso. Sa mga gabing abala sila sa pagrepaso ng mga dokumento, naging mas malalim ang ugnayan ni Leah at Gabriel. Si Gabriel ay hindi lang isang investigative journalist. Naging isang matalik na kaibigan at tahimik na taga-suporta para kay Leah. Sa tuwing nakakaramdam si Leah ang panghihinan ng loob, isang sulyap ni Gabriel o isang tahimik na tango ang nagpapakalma sa kanya. Minsan, habang nag-aral sila ng mga financial records sa dilim, na tanging ang ilaw lamang mula sa laptop ang nagsisilbing tanglaw, biglang huminto si Leah. Ang kanyang tiyan ay sumakit. "Alis ka lang ba, Leah?" tanong ni Gabriel. Agad na napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Leah. Lumapit siya. Ang kanyang tinig ay puno ng ang alala. "Masakit lang ang likod ko," bulong ni Leah habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Parang bumibigat na talaga. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, marahan niyang kinabig ang upuan ni Leah at inilagay ang isang unan sa likuran nito. Pagkatapos, kinuha niya ang isang baso, ang tubig na nakalagay sa gilid, at inabot kay Leah. "Uminom ka muna. Magpahina tayo ng kaunti." Hindi ito isang romantikong kilos, ngunit ito ay puno ng aalaga at unawa. Si Gabriel ay laging ganoon. Hindi siya nagsasarita ng sobra, ngunit ang kanyang mga aksyon ay sapat upang maipadama kay Leah na hindi siya iisa. "Salamat, gabi," bulong ni Leah.
isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting totoo, walang halong pait. Ang mga sandaling ito, ang mga tahimik na uusap ang mga pagbabahagi ng pagod at asa ay bumuo ng isang pundasyon ng tiwala at respeto sa pagitan nila. Hindi kailangan ng matatamis na salita. Ang kanilang pagkakaintindihan ay lampas sa simpleng ibig. Ito ay isang koneksyon na nabuo sa gitna ng pagsubok at paglaban para sa katotohanan. Gabriel, sa kanyang tahimik na paraan ay humanga sa katatagan ni Leah, sa kanyang tapang na bumangon mula sa abo. Hindi lang si Gabriel ang abala sa paghahanap. Sa kanyang aaral ng mga dokumento, nakita ni Leah ang isang maliit na detalye na tila nalimutan ng lahat. Ito ay isang invoice para sa isang malaking batch ng semento para sa isang construction project sa Tagaytay. Ang problema ay, ang proyekto ay naudlot ng ilang buwan dahil sa isyu sa permis. Bakit may invoice ng semento na ipinadala sa panahong naudlot ang proyekto? At ang supplier ng semento, isang maliit na kumpanya sa Batangas, ay hindi pamilyar kay Leah, gayong lahat ng kanilang suppliers ay mula sa Metro Manila. Gabi, Ate Remy, sabi ni Leah isang araw, habang itinuturo ang invoice, tingnan niyo to. Hindi ito tama. Matapos ang masusing aaral, nalaman nilang ang kumpanya ng semento ay isa sa mga shell companies nina Marco at Nika. Ang semento ay hindi kailanman ililabas at ang bayad ay direkta sa kanilang bulsa. Ang detaling ito na nakabaon sa libong pahina ng transaksyon ay natuklasan lamang dahil sa matalas na mata at determinasyon ni Leah. Ito ang nagpatunay sa kanyang sarili na hindi lang siya isang biktima, kundi isang matalinong babae na may kakayahang lumaban. Sa wakas, tumating ang araw ng trial hearing. Ang trial ay hindi pa ang formal na paglilitis, ngunit ito ang unang pagkakataon na maghaharap sina Leah, Marco, at Nika sa isang legal na setting. Tagtagpo sila sa isang conference room sa loob ng korte, kasama ang kanilang mga abogado at ang sisilitator ng korte. Pagpasok pa lamang ni Leah sa silid, agad niyang nakita si Marco at Nika. Si Marco, na nakaupo sa tabi ni Nika, ay may suot na mamahaling barong. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang ngiti ay nakakapanatag pa rin. Puno pa rin ng dating pagtitiwala. Ngunit ngayon, ito ay tila isang malatkayo, isang maskara. Si Nika naman, sa kanyang formal at matalas na pananamit, ay nakangiti ng panunuya kay Leah. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila hinahamon siya. Sa pagkakataong ito, hindi na nabalisa si Leah. Ang kanyang puso ay matatag. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa sahig. Ramdam niya ang paggalaw ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan, isang paalala ng kanyang layunin. Pinagmasdan niya si Marco, at sa loob ng kanyang puso, wala na siyang naramdamang pagmamahal, tanging pait, galit, at isang matinding determinasyon na ipagtanggol ang katotohanan. Leah, mukhang masaya ka yata sa iyong sitwasyon. Mapanuyang sabi ni Nika, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamataas. Hindi ko akalain ang isang disgrasyada ay makakahanap ng lakas para harapin kami. Kalmadong tumugon si Leah. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Hindi ako masaya sa sitwasyon ko, Nika. Pero masaya ako na hindi na ako bulag. Masaya ako na alam ko na ang katotohanan. At masaya ako na malapit na kayong magbayad sa lahat ng kasamaan ninyo. Nagulat si Nika sa tinig ni Leah.
Ang dating mahina at madaling masaktan na Leah ay wala na. Ang nakaharap niya ngayon ay isang babaeng may paninindigan. Si Marco, na nakikinig, ay bahagyang kumunot ang noo. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. "Huwag kang magmalaki, Leah," sabi ni Marco, sa unang pagkakataon na nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon. "Hindi mo kami matatalo." Walang maniniwala sa isang babaeng nasira ang ulo. Tiningnan siya ni Leah sa mata. Walang takot. Ang katotohanan, Marco, ay hindi nangangailangan ng pananampalataya. Ito ay magpapakita sa sarili nito, at sa oras na iyon, malalaman mong na ang iyong kapangyarihan ay isang ilusyon lamang. Ang paghaharap ay naging tensyonado, ngunit hindi na nagpadala si Leah sa kanilang panggigipit. Sa halip, sa tulong ni Ate Remy, matatag nilang iprinisinta ang kanilang paneg, ang mga ebidensya, at ang kanilang determinasyon na dalhin ang kaso sa paglilitis. Lumabas si Leah sa silid na iyon na may bagong tiwala sa sarili. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagdidikta ng laban. Pagkatapos ng paghaharap na iyon, nagsimulang paghandaan ni Leah ang kanyang testimonya para sa formal na paglilitis. Alam niyang ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang laban. Ito ang pagkakataon na direktang harapin niya sina Marco at Nika at sabihin ang kanyang kwento sa harap ng publiko. Gabi, kasama si Ate Remy at Gabriel, nagsasanay si Leah. Ang kanyang takot ay naroon pa rin, ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing naiisip niya ang mga tanong ng mga abogado ng kalaban, ang mga mapanuring tingin ng mga hurado at ng publiko. Ngunit tinuruan siya ni Gabriel na harapin ang takot na iyon. Leah, payo ni Gabriel, hindi ka kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. Tingnan mo ang judge sa mata, tingnan mo ang mga tao, at sabihin mo ang iyong katotohanan. Ang pinakamalakas mong armas ay ang iyong puso at ang iyong dignidad. Tinuruan din siya ni Ate Remy sa mga taktika ng korte, kung paano manatiling kalmado sa ilalim ng presyon, kung paano sagutin ang mga nakakalitong tanong, at kung paano iwasan ang mga bitag ng mga abogado ng kalaban. Ang bawat salita ay pinag-aralan, bawat emosyon may pinigilan. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang anak. Ang buong bansa ay naghihintay. Ang balita tungkol sa Dalisay Holdings skandal at ang pagtataksil ng isang asawa ay nasa lahat ng pahayagan at news programs. Ang darating na paglilitis ay inaasahang magiging isang media circus. Para kay Leah, ito ay hindi lamang isang laban sa korte. Ito ay isang pagsubok ng kanyang buong pagkatao. Sa mga uling sandali, bago ang simula ng formal na paglilitis, habang nakaupo siya sa kanyang silid, hinawakan ni Leah ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang anak. Ngumiti siya. Kaya natin to. Liwanag, bulong niya. Kaya natin to. Ang bagyo ay nagsisimula na. At si Leah, ang babaeng minsay nakakulong sa isang ginindoang hawla, ay handa nang harapin ang bawat hampas ng hangin, ang bawat patak ng ulan, at ang bawat kulog at kidlat na darating. Ang kanyang mga buto ng katatagan ay lumago na nagiging isang matibay na puno na hindi basta matutumba. Ang huling sandali, bago pumasok sa silid ng paglilitis, ay tila walang hanggan. Ang mga bulong ng mga tao sa labas
ang pag-click ng mga kamera ng media at ang matinding kaba sa kanyang dibdib ay sumisigaw sa tainga ni Leah. Hawak niya ang tiyan na halos sumabog na, ang kanyang hininga ay mabigat. Sa tabi niya, si Aling Rosita ay nakatayo ng matatag, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Leah. Sa kabila naman niya, si Gabriel ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit puno ng suporta. Kaya mo yan, anak, bulong ni Aling Rosita. Ang kanyang tinig ay tila isang matamis na kanta na nagpapakalma sa bawat nerbiyos ni Leah. Alalahanin mo ang sinabi ko. Dangal. At tatagan. Hindi tayo sumusuko. Tumingin si Leah kay Gabriel. At ngumiti ito, isang ngiting nagsasabing, nandito lang ako. Nagbigay iyon kay Leah ng lakas. Isang malalim na hininga, at pagkatapos ay pumasok siya sa silid. Ukuman. Ang silid ay puno ng tao, halos walang makanteng upuan. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap, at ang mga reporter ay nakatingin. Ang kanilang mga panulat at recorder ay handa na. Sa gitna ng lahat, sa kanilang sariling puweso, nakaupo sina Marco Santiago at Veronica Alonso. Si Marco ay may suot na formal na barong, ang kanyang mukha ay kalmado, at tila walang kasalanan. Sa tabi niya, si Nika ay nakasuot ng isang formal na itim na damit. Ang kanyang ngiti ay nananatiling matalin at mapanuya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, init ang dugo ni Leah, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi na siya ang dating Leah na madaling masaktan. Ang paglilitis ay nagsimula. Nagkaroon ng mga pambungad na pahayag mula sa magkabilang panig. Pinipilit ni na Marco at Nika na gawing masama si Leah, na siya ay isang hysterical with it mentally unstable at gold. Big girl. Naglabas sila ng isang peting testigo, isang malayong kamad. Anak ni Leah, na si Mang Tonyo, na sinuhulan nila para magbigay ng maling testimonya. Si Mang Tonyo may nagsalita tungkol sa matagal ng pagdududa ni Leah sa katapatan ni Marco, na nagiging paranoid daw siya at madalas na nagpapahamak sa sarili niya dahil sa emosyonal na hindi pagiging matatag. Habang nagsasalita si Mang Tonyo, ramdam ni Leah ang bigat ng paghuhusga. Ang mga bulong sa loob ng silid ay masakit pakinggan. Ngulit sa bawat pananakit, mas lumalalim ang kanyang determinasyon. Inawa nila ito sa kanya, at sa oras na ito, hindi na siya magpapatalo. Tumating ang oras para tumestigo si Leah. Dahan siyang lumakad patungo sa biktima stand. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit matatag. Ang kanyang formal na damit ay nagpatingkad sa kanyang pagiging buntis. Nang umupo siya, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga mukha ng hurado ay walang emosyon. Ang mukha ni Marco ay nananatiling walang bahid ng pag-aalala, at si Nika ay nakangiti ng panunuya. Inulit niya sa kanyang isip ang mga payo ni Aling Rosita. Ang isang ina ay gagawin ng lahat para sa kanyang anak. At ang payo ni Gabriel, huwag kang magpapakita ng kahinaan. Ang pinakamalakas mong armas ay ang iyong puso at ang iyong dignidad. Maang de la Cruz, nagsimula ang prosecutor. Maaari niyo bang sabihin sa korte ang nangyari sa inyo noong araw ng inyong anibersaryo? Nagsimulang magsalita si Leah, ang kanyang boses ay malinaw, ngunit may bahid ng damdamin. Ikinuwento niya ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal kay Marco, at ang kanyang pagkabigla nang iwan siya nito sa mall. Pagkatapos, ikinuwento niya ang paglitaw ni Nika, ang mga salita ng panunuya, at ang pilit
na pagpapalinis sa kanya ng maruming palikuran. Ang kanyang boses ay bahagyang naninginig sa pagkakagulo ng alaala, ngunit nananatili siyang matatag. At nang pagmasdan ko si Marco Santiago, sabi ni Leah, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig kay Marco, na ngayon ay medyo nawawala na ang ngiti sa kanyang labi. Nakita ko ang kanyang mukha. Walang emosyon. Walang awa. Walang pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang aking mundo ay gumuho. Sinubukan ng abogado ni Marco na gambalain siya. Ma'am de la Cruz, hindi ba't labis kayong emosyonal dahil sa pagbubuntis? Hindi ba't madali kayong maapektuhan ng inyong mga hormones? Lumingon si Leah sa abogado. Ang kanyang mga mata ay may matinding apoy. Ang aking pagiging ina ay nagbigay sa akin ng lakas, hindi kahinaan. Ang aking hormones ay hindi nagdudulot ng halimaw sa aking buhay. Ang aking pagbubuntis ay isang biyaya, hindi isang sumpa. At ang sakit na naramdaman ko ay hindi bunga ng aking imahinasyon, kundi ng brutal na katotohanan ng pagtataksil. Pumalik ang kanyang tingin kay Marco. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong silid. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, Marco. Hindi ito tungkol sa galit ko sa inyo ni Veronica. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa katarungan. At higit sa lahat, ito ay para sa anak na aking dinadala. Hinaplos ni Leah ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Para malaman niya na ang kanyang ina ay hindi kailanman lumuhod sa harap ng kasamaan. Hindi ko hahayaan na mamulat siya sa isang mundo kung saan ang mga gumagawa ng masama ay nakakatakas sa kanilang mga kasalanan. Ang silid. Ukuman ay naging tahimik. Ang mga bulong ay nawala. Ang ngiti ni Nika ay nawala. At ang mukha ni Marco ay namutla. Sa sandaling iyon, si Leah ay hindi na isang biktima. Siya ay isang mandirigma, isang ina na handang ipaglabal ang kanyang pamilya at ang kanyang dignidad. Ang kanyang boses ay lumakas, ang bawat salita ay may bigat, puno ng damdamin at katotohanan. Ang Kasya. Forward Sen ay ganap na nagpakita sa kanyang transformation. Pagkatapos ng testimonya ni Leah, naramdaman niya ang matinding pagod. Ngunit mayroon ding matinding kapanatagan. Alam niyang nasabi niya ang lahat. Ngayon, oras na para lumabas ang katotohanan, at ito ang naging papel ni Gabriel. Si Gabriel Reyes ay lumabas sa biktima stand. Ang kanyang tindig ay propesyonal at kalmado. Hindi siya nagsalita ng sobra, ngunit ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat ebidensya na kanyang inilabas ay isang suntok na tumatama sa panig ni Marco at Nika. Sinimulan ni Gabriel sa pamamagitan ang pagpapakita ng video ng kahihiyan ni Leah sa mall. Ngunit hindi lang ang video na kumalat online ang kanyang ipinakita. Ito po ang raw footage, sabi ni Gabriel, habang nagpe-play ang isang mas malinaw at buong video mula sa mga CCTV camera ng mall. Sa video, malinaw na makikita ang pag-uusap ni Marco at Nika sa isang sulok bago pa lumapit si Nika kay Leah. Makikita rin ang pagmamanipula ni Nika sa mga tao, ang pagtuturo niya sa kanila na kunan ng video si Leah. At ang pinakamasakit, ang pag-alis ni Marco at ang pagmamasid niya mula sa malayo nang walang anumang emosyon. Ang insidenteng ito, Your Honor, sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ay hindi isang spontaneous act ng galit o panggigipit. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano para silayin ang kredibilidad ni Ma'am Aurelia de la Cruz
upang hindi niya makita at magpigilan ang pagnanakaw sa Dalisay Holdings. Sunod, ipinakita ni Gabriel ang mga dokumento ng Pandaya. Ang mga spreadsheets na may maling mga entries, ang mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng paglipat ng pondo sa mga shell companies, at ang mga petting invoices. Inisa niya ang bawat detalye, ipinaliwanag ang bawat technical term at ipinakita ang isang malinaw na pattern ng pagnanakaw. Ang mga abogado ni Marco at Nika ay walang magawa. Ang ebidensya ay napakalakas, napakalinaw. Pagkatapos, lumabas sige. Umangmubat ang dating accountant ng Dalisay Holdings. Nanginginig pa rin siya, ngunit sa suporta ni Gabriel at ng korte, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Ikinuwento niya kung paano siya pinilit ni Marco at Nika na gumawa ng mga iligal na transaksyon at ang mga banta sa kanyang pamilya. Ipinakita ni Gabriel ang mga internal memos at email na kinopya ni Mangmubat na nagpapakita ng direktang utos mula kay Marco at Nika. Ngunit ang pinakamatindi ay nang ibunyag ni Gabriel ang pagmamanipula sa petting testigo ni Marco at Nika. Your Honor, sabi ni Gabriel, ang testigong si Mang Tonyo ay hindi nagsasabi ng totoo. Mayroon po kaming ebidensya na binayaran siya ni Marco, Santiago, at Veronica Alonso upang magbigay ng maling testimonya. Ipinakita ni Gabriel ang mga bank records na nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa account ni Nika patungo sa account ni Mang Tonyo ilang araw bago ang paglilitis. Bukod pa rito, mayroon siyang record ng isang tawag mula sa telepono ni Nika patungo sa Mang Tonyo ilang oras bago ang testimonya nito. Ang mukha ni Marco ay namutla. Si Nika ay nagulat. Ang kanyang matalim na ngiti ay tuluyang nawala. Ang buong silid ay napuno ng bulong at ang hurado ay nagulat. Ang mga kasinungalingan ni Marco at Nika ay unting nabubunyag, tulad ng isang tela na inilalanpad ng kanilang tunay na pagkatao. Sa huling bahagi ng kanyang presentasyon, ipinaliwanag ni Gabriel kung paano sinadya ni Marco at Nika ang lahat upang sirain si Lia, hindi lamang ang kanyang reputasyon, kundi pati na rin ang kanyang kumpanya. Ipinaliwanag niya na ang viral video ay bahagi lamang ng isang mas malawak na scam upang makalusot sa kanilang pandaraya sa Dalisay Holdings nang walang hadlang. Ang paglilitis ay natapos. Ang hurado ay naglabas ng desisyon sa loob lamang ng ilang oras. Sa kasong ito ng Aurelia de la Cruz laban kay Ginoong Marco, Santiago, at Binibining Veronica Alonso, basahin ng hukom, ang kanyang boses ay matatag. Matapos masuwi ang lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay nagdesisyon na si Ginoong Marco Santiago at Binibining Veronica Alonso ay nagkasala ng corporate financial fraud at intentional infliction o severe emotional distress na sanhi ng pampablikong tahihiyan. Ang hatol ay bumagsak na parang isang kulob. Si Marco at Nika ay nakatulala, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtabigla at galit. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Hukuman na sinundan ng malakas na hiyawan ng mga reporter at taga-suporta ni Lia. Hinahatulan ng korte si Ginoong Marco, Santiago at Binibining Veronica Alonso ng pagkakakulong sa bilangguan ng hanggang 20 taon, patuloy ng hukom. At iniuutos din ang buong pagbabayad ng pinsala sa Dalisay Holdings at kay Ma'am Aurelia de la Cruz, kabilang ang moral at exemplary damages. Narinig ni Lia ang hatol. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagla. Naramdaman niya ang matinding ginhawa, isang bigat na nabuhat mula sa kanyang balikat.
Sa wakas, ang hustisya ay natupad. Pagkatapos ang paglilitis, naramdaman ni Leah ang matinding kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasama ng kapayapaan ay ang matinding pagod. Ang stress ng mga nakaraang buwan, ang pisikal na pagod ng pagiging buntis, at ang emosyonal na to ng laban ay nagsimulang sumingil. Ilang oras matapos ang paglilitis, habang nagpapahinga siya sa bahay ni Aling Rosita, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. "Ma, parang may kakaiba," bulong ni Leah habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Daling dinala siya ni Aling Rosita at Gabriel sa ospital. Ito na. Oras na para lumabas ang kanyang anak. Sa loob ng delivery room, kasama si Aling Rosita sa isang tabi, at ang matatan na presensya ni Gabriel na naghihintay sa labas, ipinanganak ni Leah ang isang malusog na batang lalaki. Ang una niyang sigaw ay pumuno sa silid, isang matamis na tunog na nagpukaw sa bawat hibla ng pagkatao ni Leah. Inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pait ay naglaho. Mayroong isang bagong simula. Mayroong isang bagong liwanag. Liwanag, bulong ni Leah, habang hinahalikan ng ulo ng kanyang anak. Ang pangalan mo ay Liwanag. Liwanag, sa Tagalog, ay nangangahulugang ilaw o pag-asa. Ito ang kanyang liwanag sa dilim. Ito ang kanyang pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, kasama ang tulong ni Aling Rosita at Gabriel, unting itinayo ni Leah ang Dalisay Holdings. Ang kumpanya na muntik nang malugi dahil sa pandarayan ni Marco at Nika ay muling binuhay. Si Leah, sa kanyang bagong lakas at karunungan, ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga pulisya sa transparency at etika. Ang Dalisay Holdings ay hindi lamang naging isang kumpanya ng real estate, kundi isang simbolo ng integridad at pagbabago. Pinangunahan niya ang mga proyekto na hindi lamang kumita, kundi nagbigay din ng tunay na halaga sa komunidad na sumasalamin sa kanyang pagmamahal sa bayan. Ngunit hindi sapat iyon para kay Leah. Sa paglitas ng panahon, itinatag niya ang liwanag ng pag-asa foundation. Ang pundasyon na ito ay nilikha upang tulungan ang mga biktima ng domestic abuse, financial fraud, at public humiliation, mga taong nakaranas ang kanyang pinagdaanan. Nagbigay ito ng legal aid, counseling, at financial literacy programs upang matulungan silang makabangon. Si Leah, na minsay isang biktima, ay naging isang inspirasyon, isang simbolo ng lakas at pagbangon. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa marami, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng katatagan. Ang relasyon ni Leah at Gabriel ay lumalin, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng iba. Sila ay naging matalik na kaibigan, makasama sa mga proyekto ng pundasyon. Si Gabriel ay patuloy na naging kanyang tahimik na taga-suporta, laging naroon upang makinig, upang magbigay ng payo, at upang ipagmalaki ang bawat tagumpay ni Leah. Hindi kailangan ng matatamis na salita o romantikong gestures. Ang kanilang koneksyon ay mas malalim pa sa pag-ibig. Ito ay isang pagkakaisa ng mga kaluluwa na nakahanap ng layunin at pag-asa sa gitna ng pagsubok, batay sa respeto, tiwala, at pagbabahagi ng parehong ideal. Isang hapon, habang hawak ni Leah si Liwanag na ngayon ay isang malusob at ngumingiting sanggol. Nakatayo sila sa balkonay ng kanyang muling itinayong apartment
Ang dating penthouse niya ay naibenta na. Pinili niyang bumalik sa isang mas simple at mas malapit sa kanyang ina na lugar. Ang araw ay lumulubob. Ang ginintuang liwanag ay bumabalot sa buong siyudad ng Maynila. Ang hangin ay sariwa at ang kalangitan ay puno ng kulay. Ngumiti si Lia, hindi lamang ngiti ng kaligayahan, kundi ngiti ng kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kapayapaan na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili, sa lakas ng kanyang pagiging ina, at sa pagtupad ng kanyang layunin. Kinabukasan, mas marami pang laban ang darating, mas marami pang pagsubok. Ngunit alam niyang handa siya. Hawak niya ang kanyang liwanag, ang kanyang ilaw at pag-asa. At sa kanyang puso, mayroon siyang matibay na pananampalataya na ang bawat dilim ay mayroong katapusan, at pagkatapos nito, isang bagong araw ang sisikat, puno ng liwanag. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Liwanag, dulong niya. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kinabukasan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na kalayaan, ang tunay na lakas ng isang babae na, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nanatiling matatag at handang lumaban, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa iba. Ang kanyang ginintuang kulungan ay nawala na. Ang iisang kulungan na nararamdaman niya ngayon ay ang yakap ng kanyang anak, isang yakap na puno ng walang hanggang pagmamahal at pag-asa.